namang masama kung hinatid ako ni Calvin. O buti nga tinulungan niya ako kanina. I am your husband! Inikot ko ang ulo ko habang hawak ang batok dahil sa sinabi niya. Pakiramdam ko ina-stress na naman ako dahil sa kanya. You are just my husband. We just got married when I was drunk. I don't even remember anything. Pero bakit parang gusto mo na akong kontrolin? Inis na saad ko sa kanya. Gusto niya kung anong sabihin niya, yun ang susundin ko. Ang hirap naman yata noon. He is like that, na gusto siya lagi ang masusunod. Pero hindi na ako gaya ng dati na palagi nalang tumatagal sa sasabihin sa akin. Ang ayaw ko sa lahat yung kinokontrol ako dahil sa almost 20 years ng buhay ko, ganoon ang ginawa sa akin ni Dad. At hindi na ako papayag na mangyari iyon ulit. Sawa na akong i-please ang iba. I am not controlling you. I just don't like it when you are close with someone, but you can't even look straight to my eyes. He looks frustrated now. Para bang naiinis ito pero pinipigilan nito ang sarili. Maging ang boses nito ay kontrolado din. Marahil natatakot din ito na may makarinig sa amin o di kaya ay magising ang kambal at makita kaming nagtatalo na naman. Siya lang naman ang problema palagi. Lagi na lang siyang may problema sa bawat galaw ko. Let's stop this. Tama na, Rafael. I don't even know why you married me. You suddenly appeared in my life, claiming me as your wife. Sumusukong saad ko. Napapagod na ako makipagtalo palagi sa kanya, lalo na sa gaya niya ang hindi nagpapatalo. Itigil na natin to. Wala namang patutunguhan ng lahat. No, you are already my wife and you will forever be my wife. Don't ever think of escaping from me. May pagbabanta ang mga ting ibinibigay niya sa akin. What do you mean? I will not let you go. Ay, facepalm. Hindi ko na alam ang gagawin para tantanan niya ako at manahimik niyang muli ang buhay ko. Nagsasawa na ako sa sitwasyon namin na tuwing susulpot siya ay magtatalo kaming dalawa. Rafael, why are you doing this? Nahirapang tanong ko sa kanya. Bakit nga ba niya ito ginagawa? Bakit gustong-gusto niya ako maging asawa? Sabi nga ni Margarita na kay Rafael na ang lahat. Kung ganoon, bakit hindi na lang ito humanap na ibang babaeng pakakasalan? Samaan, ano bang nangyari sa kanilang dalawa? Why are you making it hard? Bali walang balik tanong nito. Because I don't understand everything. Bakit mo ako pinakasalan? Bakit tayo nagpakasal? Kasal ba talaga tayo? Dapat ko bang paniwalaan ang lahat ng sinasabi mo? I know you have the money to make everything possible, but why are you doing this? Hindi ko na alam ang iisipin ko. Naguguluhan na talaga ako. Pakiramdam ko malapit na akong mabaliw dahil sa kanya. Stop asking a question. Why can't you just accept the fact that you are already my wife? Anito at naupo sa sofa. Nagdekwatro pa ito habang nakatingin sa akin. Kung kanina parang galit na galit ito at lalamunin ako ng buo, ngayon ay masyado naman itong kalmado. Napakahirap niyang basahin. What if I don't? Hamon ko sa kanya. Don't force me to do something you don't want. Sasama na kayo sa akin pabalik na Maynila. You and the kids will live with me. I already said this before, remember? Umisbid ako sa kanya. Oo, sinabi na niya noong unang beses na umalis siya patungong Maynila pero wala naman akong balak na sundin siya. No, hindi mo ko pwedeng diktahan kung saan kami titira. We are living here peacefully. Nagulo lang ang lahat nang dumating ka. Hindi kami sasama sa iyo sa Maynila. Bakit naman ako sasama sa kanya sa Maynila? Matagal ko nang nilisan ang lugar na iyon at hindi na ako babalik pa. Ayos ng buhay ko at ng mga anak ko dito sa San Antonio. Minsan, naalala ko si Ate Sofia at Tita Cordelia pero mas mabuti ng ganito na malayo ako nang sa gayon, hindi na nila ako problemahin pa. Alam ko naman na dagdag alalahanin lang ako sa kanila. Kaya ko na sarili ko at hindi na ako babalik pa. At mas lalong gugulo kung hindi ka susunod sa gusto ko. Sasama kayo sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Tila kampante ito na sasama ako sa kanya. Puparasahin niya ba ako? No, hindi kami sasama sa iyo. Hindi mo ako mapipilit. Giit ko. Yarasi. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil tumunog ang cellphone nito. Mariin itong napapikit bago sinagot ang tawag. Shit! Parang nasusunog! Napatingin ako sa kanya dahil sa biglaang pagsigaw nito. Alin ang nasusunog? Puno ng kuryosidad na tanong ko. Napahilamos ito ng kamay sa buka bago nag-aalalang tumingin sa akin. Anong nasusunog? Rafael, magsalita ka! Kinakabahan na ako! Get changed now. We need to go to your boutique. Hindi ko alam pero nagmamadali ako sumunod sa kanya. Kinakabahan pumasok ako sa kwarto ko.
Hindi ko alam ang nangyayari, basta ang alam ko, may nasusunog pero ayaw namang sabihin ni Rafael. After I wear my sweater ay nagring ang cellphone ko. Napakunot ang noo ko. Bakit tumatawag ng ganitong oras sa Margarita? Yes, Marge? Heaven, ang butik nasusunog. Bigla kong nabitawan ang hawak ko cellphone dahil sa sinabi niya. No. Hawak-hawak ni Rafael ang kaliwang kamay ko habang mabilis ito nagmamaneho patungo sa butik. Hindi ako mapakali sa kinaupan ko. Tila gusto kong liparin agad ang lugar kung nasaan ang gusaling nasusunog. Hindi ko na namamalayan na kinakagat-kagat ko na ang kuko ko. Noong may tumawag kay Rafael na may nasusunog, hindi ko agad inisip na ang butik ko iyon. Kahit na sinabi nito na magbihis ako at pupunta kami sa butik. Pero nang makumpirma ko ang hinala ko dahil sa tawag ni Margarita, pakiramdam ko'y biglang tumigil ang mundo ko. Ang pangarap ko. Nasusunog ngayon ang pangarap ko na ilang taon kong pinaghirapan. Sa isipin pa lang na iyon ay naiiyak na ako. Paano pa kaya kapag nakita ko na ang nangyayari? Mabilis akong bumaba sa kotse at nagtatakbo palapit pero may pumigil sa akin kahit na anong pilit kong makalapit. Heaven, stop! Pigil sa akin ni Rafael at hinila niya akong palayo. Muntik na akong matumba habang nakatanaw sa gusali kung nasaan ang butik. Mabuti na lang at maaga pa akong nahawakan ni Rafael. Hindi ko na napigilang umiyak habang nakatanaw sa lugar kung saan ginugol ko ang mahigit 5 taon ko. Yung pangarap ko na unti-unti nang natutupad biglang naglahong parang bula. Nagiging abo na ang lahat ng pinaghirapan ko. Nalalambot ang mga tuhod ko habang walang boses na lumalabas sa bibig ko habang nakatingin sa gusaling kinakain ng malaking apoy. Nalalabo ang mga mata ko dahil sa mga luhang lumalabas sa aking mga mata. Tila hindi ko alintana ang nagkakagulong paligid at ang mga nagsisira ng mga fire truck. Ang atensyon ko ay tanging nasa lugar lang kung saan nakatayo ang pangarap ko na kasama na ngayong kinakain ng apoy. Nakatulala lang ako nakatingin sa lugar habang lumuluha. Ang tagal kong pinangarap na magkaroon ng isang butik kung saan ibebenta ko ang mga gawa kong wedding gowns. Pero sa isang iglap lang, nawala na ang lahat. Pakiramdam ko, para akong namatayan ng isang mahal sa buhay habang pinagmamasdan ko na lamang ang apoy at mga usok na nagmumula dito na pilit pinahuhupa ng mga bombero. Napalingon ako na may tumawag sa pangalan ko. Heaven! Nagmamadaling lumapit sa amin si Margaret. Nakapajama lang ito. Halatang nagmamadaling pumunta dito. Medyo magulo pa ang mga buhok nito. Margarita! Umiiyak na yumakap ako sa kanya. Wala na. Wala na. Wala na ang lahat. Paano na kami ngayon? She caressed my back while sobbing too. You two, just go back to the car. Ako nang bahalang kumausap sa mga nandito para malaman ang nangyari. Biglang saad ni Rafael. Ayoko pa sanang sumunod sa gusto niya pero hinila na ako ni Margarita papasok sa backseat ng kotse ni Rafael. Pareho lang kaming tulala at walang imik sa loob ng kotse. Nakasandal lang siya habang tuwid ang tingin samantalang ako naman ay naluluha habang nakatingin sa bintana. Hindi pa rin nagsisink in sa akin ang lahat. Kanina lang masaya pa kaming umuwi matapos ang trabaho pero bukas hindi na kami makakapasok dahil wala na ang trabahong pinapasukan namin. Makalipas ang mahigit kalahating oras muling pumasok si Rafael. Hindi muna ito sumakay sa kotse kaya binuksan ko ang bintana para sana tanungin ito pero may kausap ito sa cellphone. Where are you? Kunot ang noon nito kahit hindi naman kita ang kausap. Come back here in San Antonio to Heaven's house. Shut the fuck, idiot! Lalong nagsalubong ang kilay nito. Just come here and I'll explain everything. Just be chopper plane and make it fast. Tumingin ito sa akin. Lumapit siya at hinawakan ang mukha ko mula sa bintana. Pinahid niya mga luha ko. Hindi ito nagsalita pero banayad itong hinalikan ng noo ko bago pumasok sa driver's seat. Wala na ang sunog at wala na rin ang shop ko. Tanging mga semento at bakal na lang yata ang natira sa lugar. Puro mga tela at gowns ang laman ng butik kaya imposibleng may natira pa sa mga ito. Lalabas pa sana ulit ako pero pinigilan ako ni Margarita. Hinahawakan niya ang braso ko at umiling sa akin upang sabing huwag na akong lumabas. Napipilitang sumandal na lang ako sa upuan habang nakatanaw pa rin sa building na wala ang apoy pero may mga usok pa rin mula doon. Let's go home. Seryosong saad ni Rafael bago pinaandar ang kotse. Hindi na rin ako umimik pa. Pagdating ng bahay ay nanlulumong napaupo ako sa sofa.
Sapo ng dalawang kamay ko ang noo ko habang nakayuko ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Puno ng panghihinayang ang nararamdaman ko. Ang laki ng panahon at pagod na iginugol ko para sa butik pero naging abulang lahat ng pinaghirapan ko. At dahil sa nangyari, hindi lang ako ang mawawala ng trabaho kundi ang maging mga staff ng butik. Pakiramdam ko nabalian ako ng pakpak sa nangyari. Heaven. Margarita said my name with concern and caressed my back. Tumingin ako kay Rafael na nakatayo lang at pinapanood ako. Kalmado lang ito. Rafael, ano nangyari? Bakit daw nagkasunog? Paano? They are still investigating. But according to them, short circuit is the possible reason. Mahinahong sagot ito pero seryoso ang mukha nito habang nagsasalita. Sinasabi mo bang aksidente lang ang lahat? Walang foul play na nangyari? Paano magkaka-short circuit sa mga oras na iyon? Sarado na ang lahat at may maintenance naman na nagche-check palagi. Naguguluhang saad ko. Paano mangyayari iyon? Kahit maliit na building lang ang kinatatayuan ng negosyo namin, maayos naman dito at may maintenance para i-check ang lahat, palagi. Kaya nga yun ang nagustuhan ko doon nung nagre-rent pa ako. Short circuit? Paano magkaka-short circuit sa oras na sarado? Mostly ang electricity sa buong building dahil gabi. At sinisiguro ko naman na naka-off lahat bago kami lumabas. At kahit hindi niya sabihin, alam kong sa butik namin nagsimula ang sunog. Basa na rin sa nasaksihan ko kanina. Pero paano nangyari iyon? Tila mababaliw ako sa kakaisip pero ayaw talagang tanggapin ng utak ko na magkakaroon ng overload heating gayong tsinag ko naman ang buong lugar bago kami umuwi kaninang hapon. Come down, Heaven. How can I come down? Napatayo na ako sa pagkakaupo ko. Rafael, that's my business. Pinaghirapan ko yun. That's not just a business, but also my dream. Pero bigla na lang nawala lahat. Naiiyak ko ng saad. Gusto kong magalit pero hindi ko alam kung kanino. Gusto kong manisi upang ibunto ng nararamdaman ko ngayon pero hindi ko alam kung kanino. Pakiramdam ko parang nadaya ako sa nangyari. Parang natalo ako ng walang kalaban-laban. Lumapit siya at hinawakan na magkabilang pisngi ko. Hindi ko alam pero wala ang masungit at dominanteng mga tingin niya. Ngayon habang nakatingin sa akin, bagkus ay puno ito ng pag-aalala. Look, I am sorry about what happened. Pero wala na tayong magagawa. So don't stress out yourself and let me handle this. I'll do my own investigation and I'll make sure that it's not an accident. I'll make pay whoever did this. Okay? Napatango ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa mata niya habang nakatingin sa akin. Tila ba kaya kong pasunurin ang mga iyon? Nagiging kalmado din ako pero kabaliktaran naman iyon ng tibok ng puso ko. He kissed my forehead. Now sleep. Don't think about what happened. Umiling-iling ako sa kanya. Imposibleng hindi ko isipin ang nangyari. Kita ko kung paanong nasusunog ang butik ko. Hindi ko alam kung paano ako makatutulog ng maayos. Ngayon, gayong wala na akong trabaho at negosyong asikasuhin pagdating ng bukas. Heaven, I know na nasasaktan ka sa nangyari pero wala na tayong magagawa. Kahit ako hindi makapaniwala na wala na yung shop. Pero sa ngayon, magpahinga ka na lang muna. Bukas na lang natin isipin kung ano ba ang dapat natin gawin. Singit ni Margarita. Mukha din itong problemado gaya ko. Alam ko na naapektuhan din siya sa nangyari. Mahal niya ang trabaho namin at ito ang bumubuhay sa pamilya niya kaya paano na siya ngayon? Ang mga ibang staffs. Dati, lugar na lilipatan lang ang problema namin. Ngayon hindi na kami makakalipat pa dahil naging abo na ang lahat. Dapat siguro unang araw pa lang na pinapaalis kami, lumipat na agad kami kahit sa pinakamaliit na renting space. Siguro hindi nangyari ito. Siguro hindi nasunog ang butik. Sa tingin niyo ba talaga makakatulog ako dahil sa nangyari? Kanina iniisip ko palang nalilipat tayo. Nakakalimutan ko yung pride ko at tatanggapin ang lugar na binigay ni Rafael pero ngayon paano na? Paano pa tayo lilipat ng pwesto? Abo na lahat ng meron tayo. Umiiyak na saad ko. Niyakap ako ni Rafael. Sa dibdib niya ako umiyak habang marahan niyang hinahaplos ang braso ko. Napakapit ako sa damit niya habang inilalabas lahat ng frustration na nararamdaman ko ngayon. Don't cry. If you want, I can give you another one. Kahit ilang branches pa. Just don't cry. Pag-aalo nito sa akin. Umiling ako. Hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ko. Hindi lang naman basta butik iyon. Pangarap na butik ko iyon.
Pinangarap ko na makapagpatayo na isang butiko sa ibebenta ko ang mga gawa kong wedding gowns. Nasimulan ko. Lumalago na nga pero sa isang gabi lang naglaho ang lahat. Pinaghirapan ko yun ng todo para sa sarili ko at sa mga anak ko. Yun ang bumubuhay sa amin pero ngayon hindi ko alam kung paano na. Heaven, magpahinga ka na lang muna. Bukas, sabay tayong tatayong muli. Hindi kita iiwan. Alam mo yan. Ikaw yung dahilan kung bakit naging maayos yung buhay ko. Ikaw yung tumulong sa akin na bigyan ako ng trabaho kahit high school graduate lang ako. Ikaw yung unang maniwala sa akin kaya kahit na anong mangyari, nandito lang ako. Ibabalik natin lahat ng nawala ng mas doble pa. Naiiyak na ding saad ni Margarita. Napatakip din ito sa mga mata habang umiiyak. Bumitaw ako sa pagkakayakap ni Rafael at lumapit sa kanya bago siya niyakap. Napangiti ako sa sinabi niya kahit na lumuluha ako. Masaya ako na nandyan siya. Kung meron mang nakakaintindi ng nararamdaman ko si Margarita iyon dahil sabay naming binuo ang psych. Ilang minuto lang kami magkahawak kamay ni Margarita pero walang nagsasalita sa amin dalawa. Tila sa disikap namin maging kalmadong muli matapos ang nangyari. Alam ko, wala na akong magagawa sa nangyari pero ang sakit at panghihinayang na nararamdaman ko hindi agad mawawala. Pasalamat na lang talaga ako at may kaibigan ako sa tabi ko. Ganoon din kay Rafael. Hindi ko man aminin malaki ang naitulong niya sa akin. Sabay-sabay kami napatingin sa pinto nang may kumatok dito. Rinig na rinig ko pa ang usapan na parang nagkakagulong boses sa labas. Si Rafael ang nagbukas ng pinto at sunod-sunod na pumasok ang tatlong lalaki. Kung si Margarita ay natulalang muli dahil sa nakitang tila mga lalaking lumabas mula sa runway, nasapo ko naman ang noo ko. I know them at sana lang hindi nila ako natatandaan. Tila mas nadagdagan ng stress na nararamdaman ko habang nakatingin sa mga nakangiti nilang mukha. Cohen, Troy and Seven, they are Rafael's friends that I met before. Sila mga kaibigan ni Rafael na pinakilala sa akin na Maan. Si Cohen, kilala niya ako bilang may-ari ng butik at tila hindi nito natatandaan na minsan na kami nagkita at sana ganoon din ang dalawang lalaking kasama niya. Naramdaman ko ang biglang paghigpit ng hawak ng Margarita sa kamay ko kaya napangiwi ako. Alam ko mahilig siya sa gwapo pero huwag muna ngayong problemado pa kami. Why are you all here? I only ask you to come. Salubong ang kilay na tanong ni Rafael kay Cohen pero ngumisi lang ang huli. We were in the bar when you called. We thought it's an emergency. So, we came along. Sagot ni Seven. Mukha pa rin itong seryoso gaya ng dati pero hindi naman gaya ni Rafael na tila mangangain lagi ng tao. Sa Seven may pagkaseryoso lang talaga pero si Rafael parang galit palagi at may pagkadominante kaya mas nakakatakot siya. Mas nag-matured na silang tingnan pero mas lalo lang silang gumuwapo kaya marahil kinikilig na ngayon itong kaibigan ko. Pasimpleng kumuway sa amin sa Troy na may malaking ngiti pero hinawakan lang ni Rafael ang kamay nito para patigilin. Pinapanood ko lang naman sila. Wala pa akong oras para i-entertain sila. Magulo pa rin ang isip ko at hindi ko pa rin alam ang gagawin ko. Said Margarita ko, we will talk tomorrow. Nito kay Cohen. Hindi man lang ito nag-abala ipakilala mga kaibigan. Bumaling naman ito sa kaibigan ko. Just let him send you home. It's already late. Just take a rest first. Parang wala sa sariling tumangulang sa Margarita. Tumayo na ito tumingin muna sa akin na kanina pa rin siya pinagmamasdan. Alanganing ngumiti ito sa akin bago sa menyes na nagpapaalam. Tumangulang naman ako sa kanya bilang sagot. Wala naman ang nagawa si Cohen kundi ang mapakamot sa ulo at lumabas kasama ang dalawa pa nilang kaibigan. Sumunod naman sa kanila si Margarita. Nang makaalis na mga ito ay lumapit sa akin si Rafael at nagulat ako na bigla niya akong buhatin. Rafael, what are you doing? You need to rest. You don't have to carry me. Pero hindi na ito sumagot hanggang sa makapasok kami sa kwarto ko. Nakita ko pa kung paano nito pasimpleng ginala ang mga mata na makapasok na kami. You can get out now. Said ko nang maibaba niya ako sa kama. Kinuha kong comforter at pumailalim dito. I am not still okay pero ayoko mag-alala pa siya. Masyado ko na siyang naabala. Hindi ko pa rin matanggap ang nangyaring sunog kanina lang pero wala na akong choice kundi ang matulog. Kung makakatulog nga ba talaga ako matapos ang nangyari. Tumingin ito sa akin. Tumaas ang kilay nito bago ang gilid ng labi. I'll sleep here with you tonight. Pinanlakihan ko siya ng mata. No! Look, I know you're still in shock. I can't leave you alone. I have to make sure that you can rest, okay? May pagsuyo ang paraan ng pagsasalita nito kaya hindi ko maiwasang mapatango na lang.
Nagtungo ito sa bathroom kaya naupo pa ako at tinabol ko ito ng tingin. Pabagsak akong muling humiga at napahawak sa noo ko. My boutique was burned and now my so-called husband want to sleep beside me. Nababaliw na ba siya? Anong akala niya, papayag ako? Alam ko nag-aalala siya pero hindi na niya kailangan matulog sa tabi ko. Magulo man ang isip ko dahil sa nangyari, hindi naman ako gagawa ng mga bagay na dapat niyang ikabahala. Kaya bakit nananatili pa siya dito? Dapat sumama na lang siya sa mga kaibigan niya. Tila naiinip na ako sa tagal nitong lumabas. Rinig na rinig ko ang shower. Naliligo ba ito? Gusto kong tumayo at katukin siya pero pinigilan ko ang sarili. Dapat namang problema ako dahil sa nangyaring sunog pero mas iniisip ko ngayon si Rafael. Nanlaki ang mga mata ko na lumabas ito ng shower. Basa pa ang buhok nito at nagpupunas ng maliit na tawel sa buhok pero nakatapis lang ng tuwalya. Ang ibabang bahagi ng katawan nito. Kita-kita ko ang mga pandasal nito sa tiyan. Kung ang plano nito ay ibaling ko ang atensyon ko sa ibang bagay at hindi sa nangyaring sunog, nagtagumpay yata ito. Ipinilig ko ang ulo ko. Hindi. Maybe this guy is seducing me, but I have no time for that. Masyado ako madaming isipin para dumagdag pa siya. Leave now, Rafael. Kung gusto mong matulog dito sa bahay, you can sleep with the kids, but not here in my room. Hindi naman ito umimik. Ngumiti lang ito at lumabas na ng kwarto kaya nakahinga ako ng maluwag. Akala ko ipagdidiinan pa niyang dito matulog. Bumalik ako sa maayos na pagkakahiga pero hindi ako dalawi ng antok at para bang paulit-ulit na nagre-replay sa utak ko ang nangyari kanina. Kung paano tinupok ng apoy ang buong gusali. Ang mga nagkakagulong tao at ang mga bomberong pilit inaapula ang apoy. Ang malaking apoy at ang makakapal na usok na nagbumula dito. Hindi iyon mawawala sa isipan ko. Muli ako napatingin sa pinto nang muling pumasok si Rafael. He is now wearing a black pajama and white shirt. Yun ang damit na nilaban ko nang maiwan niya nang huling beses na natulog siya dito. Lalong nalukot ang noo ko na lumapit dito sa tabi ko. Pinigilan ko ito nang hinawakan itong comforter ko at akmang hihiga. What are you doing? Why are you here? I told you, I'll sleep here. I'll just get my clothes to the kids' room. Now move. Give me space. Hindi ako nakinig sa sinabi niya. Binuka ko pa ang mga kamay at hita ko para ipakita sa kanyang walang space at hindi siya pwedeng matulog sa harap ko. Pero bigla niya akong binuhat at inilipat sa kabilang side. Magkareklamo pa sana ako pero humiga na siya sa tabi ko. This is not the first time we sleep together pero itong unang beses na matino kaming pareho at walang alak na nainom kaya hindi ako sanay. Siguro nga asawa ko na siya pero sa papel lang iyon. Bigla niya akong hinila papalapit sa kanya. Nahigit ko ang aking hininga. Kinuha niya ang ulo ko at ang braso niya ang ginawang unan ko. Nakasubsob na ako ngayon sa matigas niyang dibdiba. Pakiramdam ko iaatakihin ako sa puso sa bilis ng tibok nito. Sleep now. You need to rest. It's already late. He whispered and kissed my head. Hindi ko alam pero parang dinuduyan ako ng boses niya. Akala ko mahirapan ako makatulog dahil kalapit ko siya pero mas naging magaan ang pakiramdam ko. I feel safe in his arms. Margarita's POV. Wala na akong nagawa kundi sumunod na lang sa tatlong lalaking bagong dating. Nakakatakot din kasi tumingin ng asawa ni Heaven. Parang mananakmal palagi kaya sumunod na lang ako. Alam ko namang hindi niya pababayaan ang kaibigan ko. Kahit puno ng panlulumo sa nangyari pero ayoko namang panghinaan ng loob. Heaven needs me right now. Alam ko matatag siya pero sa nangyari, sigurado mahihirapan siyang tanggapin iyon. Napatingin ako sa kotse nang sumakay sila. Ang lalaking seryoso lang ang muka ang siyang nasa driver's seat. Ang kasama naman nito sa datingan pa lang ay halatang babaero na ang sa passenger seat, habang pumasok naman si Attorney Delgado sa kabilang side para sumakay sa back seat. Binuksan nito ang bintana at tumingin sa akin. Get in. Napasimangot na sumakay ako at naupo sa tabi niya. Ang gugwapo nila pero hindi man lang sila gentleman. Dapat pinagbuksan nila ng pinto ang gaya kong dalagang Pilipina. Just show me the direction, miss. Nakangiting saad na lalaking nasa driver's seat nang makasakay ako. Margarita. Biglang humarap din sa akin ang lalaki nasa passenger seat at inilahad ang kamay nito. I am Troy, the most delicious man on earth, and he is Heaven. Hindi ko na ipakikilala si Cohen. Mukha namang magkakilala na kayo. Alanganin akong ngumiti at tinanggap ang kamay nito. Mas malambot pa yata sa akin ang kamay niya. What happened? Attorney Delgado asked me when the car started moving.
Seryoso siya ngayon. Wala ang malaking ngiti na nakikita ko tuwing susulpot siya sa psych noon. Sa'yo. Sa inyo. We were partying when Rafael called with a sense of urgency. Kasi kung hindi emergency, hindi niya papagamit ang chopper niya. Paliwanag niya. Ang yaman pala talaga ng asawa ni Heaven. May sariling chopper. Mapapasana all ka na lang talaga. Swerte naman pala sa kanyang kaibigan ko. Biglang may pumitik sa harapan ko kaya bumalik sa kasulukuyan ng utak ko. Na-excite kasi ako sa nalamang nag-chopper sila na makapunta lang agad dahil sa utos ni Rafael. Nasunog ang butik. Ang buong building. Sagot ko. Biglang bumalik ang palulumong nararamdaman ko. Muntik na kaming masubsob lahat dahil sa biglaang pagpreno ng driver namin. Seven, what the hell? Palatak ni Troy na kulang na lang ay humalik sa unahan dahil hindi ito naka-seatbelt. Nagulat ako. Bakit ba? Lumangon pa ito sa akin. You mean, nasunog ang butik ng asawa ni Rafael? Tumango naman ako sa kanya habang tikom ang bibig ko. Hindi naman na nagsalita ang mga ito hanggang sa maihatid sa amin, kaya hindi ko alam kung anong iniisip nila. Heaven's POV. Kinaumagahan, si Rafael na ang nag-asikaso at naghatid sa kambal papasok sa eskwelahan. Hinayaan ko na lang na gawin niya iyon dahil parang ngayong umaga pa lang nag-sink in sa akin ang tuluyan ang nangyari. Wala na. Abo na ang lahat. Wala akong ganang kumilos. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko o kung saan ako magsisimula. Rafael's promised me to do an investigation about what happened. Pero kahit naman malaman namin ang totoo, wala namang nangyayari. Nasunog na ang psych at mahirapan akong ibalik ang lahat sa dati. Nanatili lang ako nagkulong sa kwarto. Gusto kong lumabas pero wala naman akong pupuntahan. Ayaw din akong payagan ni Rafael na bumalik sa pinangyarihan ng sunog. Kaya wala akong choice kundi ang manatili sa bahay. Gusto kong tingnan ang naiwan ng sunog kagabi. Pero nangako na sa akin si Rafael na ito na ang mag-aayos ng lahat. Sumusunod na lang ako sa gusto niya dahil pakiramdam ko'y wala pa akong lakas upang kumilos. Pakiramdam ko nangihina pa rin ako tuwing maalala ang lahat. Napatingin ako sa pinto nang may kumatok at pumasok si Manang Norma. May hawak itong sobre sa kanang kamay habang nakangiti sa akin. Heaven, naalala ko nga pala. Nakita ko ito kanina sa may tarangkahan. Tulog ka pa kasi kanina kaya hindi ko agad naibigay sa'yo. 6:00 na kasi ako nagising. Siguro dahil napuyat din ako kagabi at sa pagod sa kakaisip sa nangyari. Habang ito naman ay 5:00 pa lang ng umaga ay gising na, palagi. May inabot siya sa aking maliit na sobre. Salamat po. Tumango lang ito at lumabas na rin ang kwarto ko. Tinignan ko muna ang labas ng sobre kung may nakasulat ba pero wala akong nakita. Si Cassandra na naman ba nagpadala nito? Pareho kasi ng sobrang unang natanggap ko, galing sa kanya na may mga larawan namin ni Rafael. Medyo maliit lang ang sobrang hawak ko ngayon kumpara sa unang sobrang natanggap ko kay Cassandra. Kulay brown ito na may pagka-vintage ang design. Kung siya man na nagpadala ng sulat, wala akong oras para patulan ng mga kalokohan niya. Stay away from him. It is just a warning. Hope you like it. Iyon ang mensaheng laman ng sobre. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang papel. The message says it all. Tama ang hinala ko. Hindi aksidente ang nangyaring sunog kagabi. Sinadya iyon pero bakit? The sender wants me to stay away from him. Sinong tinutukoy nito? Si Calvin ba? Pero imposible. Hindi naman kami ni Calvin at lalong umiiwas na ako dito. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko at pumasok doon si Rafael na seryoso ang mukha. Biglang nagsalubong ang kilay nito nang makitang hawak ko. Mabilis itong lumapit sa akin at kinuha iyon. Hindi ko na nailayo sa kanya dahil tila shock pa rin ako sa nabasa ko. John, do you have any idea who will send this? Rafael asked me. He is holding the paper. Mahigpit ang hawak nito sa papel na para bang galit na galit ito. Hindi sa akin, kundi sa sender. Umiikting ang mga panga nito. Umiling ako kay Rafael. Wala akong maisip na magpapadala ng sulat sa akin. Si Cassandra ba? Imposible talaga na siya. Kilala ko ang babae. Alam kong may pagkabrat ito pero hindi nito magagawa ang bagay na iyon. Maldita lang ito pero hindi nito kayang manununog ng building para lang makuha ang gusto nito. Puro salita lang ito. Hindi nga ako kayang saktan nito. Kaya kung sino man ang nagpadala ng mensahe, wala akong kahit na anumang ideya. May iba pa bang tao na itinuturing akong karibal nila? Napatingin akong muli kay Rafael na seryoso pa rin ang muka. Bahagi akong umiling. Imposible namang konektado dito ang nagpadala. Wala naman siguro itong nasaktan, kaya ako ang pinagbubuntunan, di ba? You don't have a girlfriend, right?
Nagsalubong ang mga kilay nito dahil sa tanong ko. Where did you get that question? You are my wife. I am not cheating on you. Nasapo ko ang noo ko dahil sa sagot niya. Magkaiba kami ng tinutumbok na dalawa pero at least alam ko ngayon na wala siyang babaeng nasaktan at sa akin naghihiganti. Tila mas lalo pang nadagdagan ang problema at alalahanin ko ngayon. Bakit tila sunod-sunod ang lahat?